Liam Paro matapos masungkit ang IBF welterweight belt, naghamon kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Ito po ang eksaktong sinabi niya mga boss. Gusto kong makalaban silang lahat ng malalaking pangalan sa 147 pounds. Gusto kong makaharap lahat lalo ng alamat at paborito kong boksingero na si Manny Pacquiao na ngayon ay nagbabalik sa boxing at muling lumalaban sa welterweight. Kaya bigyan niyo ako ng pagkakataon at pagkatapos ay dalhin si Manny Pacquiao sa Australia. Sigurado ako na gusto rin niyang makabawi sa Australia kung saan siya ay natalo kay Jeff Horn. Ayan po ang pahayag ni Liam Paro mga boss. Hinahamon niya si Manny Pacquiao, maglaban daw sila sa Australia kung saan nangyari ang laban niya kay Jeff Horn. Dahil sigurado gusto raw ni Manny Pacquiao makabawi mga boss. So ano kaya ang gagawin ng kampo ni Manny Pacquiao dito? Papatulan kaya nila itong si Liam Paro? Lalaban kaya ulit si Manny Pacquiao sa Australia? Mahirap na mga boss, makadayain ulit katulad kay Jeff Horn. Lalo na challenger lang si Manny Pacquiao dito. Dati nga champion si Manny Pacquiao at challenger si Jeff Horn. Pero nagawa nilang dayahin kahit champion siya. Mas lalo na siguro ngayon challenger lang siya. Mas madali nang dayain. Pwede pa si Liam Paro na lang ang pumunta sa Amerika at doon sila magharap. May pag-asa pa naman si Manny Pacquiao dito kay Liam Paro. Sabi nga ni Ryan Garcia, tingin niya mananalo pa rin si Manny Pacquiao dyan kung labanan niya si Paro. Kayo mga boss, ano sa tingin nyo? Papatulan kaya ito ni Pacman? Samantala meron isang interview si Ohashi, promoter ni Inoue. Ito mga boss, pakinggan natin yung interview sa kanya. Well, there are some people who say that if he continues to win and become champion, the possibility is surprisingly interesting. Ayan mga boss, natanong siya dyan tungkol kay Casimero. Kung may posibilidad na lalabanan si Casimero, si Inoue, dahil impresibo ang panalo ni Casimero kay Nery. Ang sagot po dyan ni Ohashi, kung tuloy-tuloy ang panalo ni Casimero at mas maganda pa kung makakuha ng world title belt, pwede naman daw nilang ipalaban si Inoue kay Casimero. Ang problema dito mga boss, hindi na pwedeng makakuha ng titulo si Casimero sa super bantamweight dahil hawak lahat ni Inoue ang titulo dyan. Siguro ang tinutukoy ng promoter ni Inoue, aakyat si Casimero sa featherweight division. Pwede siyang kumuha ng titulo o kaya maging top contender. Pwede na siyang labanan ni Inoue kung umakyat na sa featherweight. So hindi po binanggit na next fight na ni Inoue si Casimero. Ang kailangan daw po gawin ni Casimero ngayon, tuloy-tuloy lang ang kanyang panalo. Kailangan niya makakuha ng market sa Japan. Yung magkakainteresado yung mga fans na labanan na siya ni The Monster Inoue. So kailangan siguro ni Casimero piliin na lang ang featherweight division dahil doon na papunta si Inoue. Mas maganda kung aabangan niya doon. Kasi kung dito sa super bantamweight, may iwanan lang si Casimero dyan. Ang kaganda lang nito kung mabakante na ang lahat ng titulo sa 122 pounds, may posibilidad na makakuha si General Casimero ng titulo. Ayon niya sa promoter niya na si Koki Kameda, yung tatlong laban ni Casimero ngayon, isang title eliminator muna. At kung manalo siya, rerekta agad sa isang world champion. Yan ang plano ni Koki Kameda mga boss. Kaya kailangan raw tuloy-tuloy ang panalo ni Casimero para makakuha sila ng big fight. So kung title eliminator ang laban ni Casimero, sino ang pwede niyang labanan? Kaya abangan natin ang update tungkol dyan mga boss. Follow for more updates.